Eksaktong isang buwan na mula nang sumiklab ang bakbakan ng Israel at Hamas, sumampa na po sa 10,000 ang namatay sa Gaza. Karamihan sa kanila mga inosenteng bata. Nasa front end balitang yan si Elaine Fulgencio. Yan ang dalawang pagsabog na nakunan sa live coverage ng news channel na Al Jazeera malapit sa opisina nito sa Gaza Strip. Habang patuloy ang opensiba ng Israel sa Gaza, tumataas din ang death toll. Ayon sa Palestinian Health Authorities, lumagpas na sa 10,000 ang namatay sa Gaza. Isang buwan mula nang magsimulang bakbakan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Marami sa mga ito, mga bata. Kaya ang Secretary General ng United Nations sinabing nagiging libingan na ng mga bata ang buong Gaza. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. Maraming mga gusali naman ang nasira sa hilagang bahagi ng Gaza sa patuloy na bombardment ng Israel forces. Maging ang medical facilities katulad ng Al-Shifa Hospital tinamaan ng airstrikes. Isa ang nasawi rito. Pero ayon sa Israeli authorities, hindi nila inatake ang solar panels ng ospital. Inakusahan ng Israel ang Hamas na ginagamit ito ang Al-Shifa Hospital Complex bilang shield sa operation centers at tunnels ng militanteng grupo. Pero pinasinungalingan ito ng Hamas. Naglabas naman ng panibagong video ang Israeli forces kung saan inatake nito ang isang gusaling kuta raw ng Hamas. Malapit ito sa isang ospital sa northern Gaza. Sabi ng Israeli Army, malaki ng pinsala ng Hamas mula sa mga opensiba ng Israeli forces. Nabanggit naman ng Israeli Minister of Heritage sa isang radio interview na bukas daw ang Israel na magsagawa ng nuclear strike sa Gaza, bagay na ikinabahala ng ilang bansa gaya ng Russia at Amerika. The Israeli government have repudiated those comments, which we also found as wholly unacceptable. Sinuspindi na muna ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nasabing minister. Pero para sa ilang mga residente ng Gaza, mas malala pa sa epekto ng nuclear bombing ang kasalukuyang pinsala sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.